Sapat daw ang supply ng ilang pagkain sa Kapaskuhan kaya wala raw dapat taas presyo ayon sa Agriculture Department. Pero hindi kumbinsido ang ilang nagtitinda at suki. Nakatutok si Von Aquino. Hindi nakikita ng Agriculture Department na may malaking taas presyo ngayong Kapaskuhan sa ilang bilihin tulad ng manok, baboy at bigas. Sa baboy, may 300,000 metric tons pa raw na inaasahang mapoproduce ngayong huling quarter ng taon. Mataas din daw ang produksyon ng manok. Hindi po natin ine-expect yan dahil maganda yung level ng supply natin. Pero sa Litex Market sa Quezon City, ibang sinasabi ng ilang nagtitinda at mamimili ng baboy. Nag-abeso na sa amin na tataas ang baboy. Yung kinukuha namin ng sa mga farm. Parang hindi naman talaga nag-stay siya. Lagi pong laging parang bawat hakbang ng araw tumataas eh. Kahit sapat ang supply ng baboy at manok, sabi ng SINAG o Samahang Industriya ng Agrikultura. Every December, tumataas yung retail price maski hindi tumaas na yung farm gate price. Ang posible raw magtaas presyo ay regular at well-milled rice pati itlog. Tumanggi munang magbigay ng bagong pahayag ang Department of Agriculture. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Natupok ang hindi bababa sa 20 bahay sa Barangay Apolonio Samson sa Quezon City. 10 ang bahagyang sugatan. Maraming residente ang walang naisalbang gamit pati mga paninda. Nasa covered court ng Barangay Masambong ang ilang nasunugan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na ayon sa Quezon City Fire Department ay ikalawang sunog na roon ngayong taon. Mahigit 40 Pilipino lang sa Gaza ang desididong tumawid sa border pa Egypt para magpa-repatriate. Naurong pa ang pagtawid ng ilan sa kanila. At nakatutok pa rin live mula sa Cairo, Egypt, si Rafi Tima. Rafi? Pia, muling ang naunsya may yung paglabasa na ngayong araw ng unang batch ng mga Pilipinong lilikasan na mula sa Gaza. Kahapon, wala rin nakalabas sa mga mamamayan ng iba't ibang bansa na nakaschedule na maproseso yung pagpasok dito sa Egypt dahil hindi nagkasundo yung mga partidong may kontrol sa border tungkol sa pagpasok dito sa Egypt ng mga sugatang Palestino. Sa isang video mula sa Israeli military na binigay sa news agency na Reuters, makikita ang mga malalaking pagsabog. Pag-atake raw nila ito sa Hamas. May video rin mula sa Hamas na sinasabing kuha ng pakikipaglaban nila sa Israeli forces. Hindi pa maberipika ng Reuters kung saan at kailan kuha ang parehong video. Pero ayon sa Gaza health officials, inatake ng Israeli ang Maghasi refugee camp sa Magdamag at hindi bababa sa 30 Palestinian ang nasawi at 100 ang sugatan. Sa gitna ng patuloy na bakbakan, patuloy ang paghahanda para sa repatriation ng mga Pinoy sa Gaza. Ngayong araw sana tatawid papasok dito sa Egypt ang unang batch ng 20 Pinoy na magpaparepatriate mula sa Gaza. Pero dahil hindi raw ligtas ang paglikas ng mga sugatan patungong Rafah border crossing, pinatigil muna ng Hamas ang paglabas ng mga dayuhan kahapon. Kaya ang pagproseso dapat kahapon sa mga lalabas ng Gaza at papasok sa Egypt, ngayong araw itinakda. Lalo't ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, limitado ang kapasidad ng Rafah border crossing. Ang 26 na iba pa, posible sa Martes o sa susunod na mga araw makatawid sa Egypt. Aminado ang DFA na ang 134 na Pilipinong nabigyan ng permiso makatawid, nabawasan pa dahil hindi pinapayagang lumabas ang kanilang mga asawang Palestino. Kasi 115 ang nagparinig na gusto nilang umalis, pero nung nalaman nilang walang kasamang Palestinian, 46 lang ang nagsabi, o sige, handa pa rin kami umalis. So in batch, 2 batches yan, 20 and 26. Sa IMPIA, nakaantabay pa rin yung mga tauhan ng Philippine Embassy dito sa Cairo para sa abiso kung kailan talaga matutuloy yung paglabas ng ating mga kababayan mula sa Gaza. Mahalaga yan dahil oras na tumuntong sila dito sa Egypt, kailangan mabilhan na sila ng ticket para makabalik sila sa Pilipinas dahil transit visa lamang yung i-issue ng Egypt sa kanila. Ibig sabihin, kailangan silang agad makalabas ng bansa. Bagay na ginagawa rin ng ibang bansa. At yan pa rin ang latest mula rito sa Cairo. Pia? Maraming salamat, Rafi Tima, nagulat live mula sa Cairo, Egypt. Gaano katotoo na ngayon daw, early retirement is out? At ang in daw, lalo sa mga Gen Z, ay yung soft saving. Kung ano ang soft saving na yan, alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Ngayong mahal ang mga bilihin at hirap makahanap ng trabaho ang mga employed na Gen Z.
pero hindi para makapag-retire, yan ang soft saving na ginagawa ngayon ng mga Gen Z sa Amerika batay sa isang pag-aaral. 3 sa 4 na sinurvey na Gen Z ang nag-aalangan na mag-set up ng long-term goals dahil sa kasalukuyang lagay ng ekonomiya. Mas inuuna nila ang personal growth, emotional well-being at kung ano ang mas fulfilling sa iyo sa kasalukuyan para magkaroon ng indirect financial benefits kesa sa pag-iipon para sa retirement. Living in the moment, ika nga nila. Kabilang na riyan ang pagtatravel, pag-aaral ulit at pagnenegosyo. Ang 24 na taong gulang na si Maxine, bata pa lang daw siya naiisip na niya ang pag-iipon. Na-realize ko parang all this time nagsisave ako, pero yung mga savings na to, hindi ko siya ma-enjoy. Parang kailangan ko pa siya ma-enjoy. May full-time corporate job siya na aminado siyang minsang nakaka-drain. Kaya may mga sinubukan siyang hobby tulad ng clay art, kalaunay naisip niya na ring pagkakitaan. Nakikita niya ang kahalagahan ng pag-iipon sa paraang nakakapag-enjoy pa rin daw siya. Nakikita ko na siya as investment for myself and how would I explore the world of art and paano ko mas ma-express yung sarili ko to other people. Sabi ng isang financial advisor, mahalagang paghandaan ang hinaharap. Pero hindi rin naman daw masama ang ideya ng soft saving. Kailangan lang anya ng strategy. You first convert it to an asset that grows in value and you use that asset for your spending. Ano man daw ang strategy, pag-iimpok man o soft saving, mahalaga may tiyak na mapanghuhugutan sa hinaharap. You cannot make money out of magic or nothing. So the principle of converting your currency, spending your currency for your lifestyle. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Feel the Christmas spirit sa GMA 2023 Christmas Station ID. Hashtag feeling blessed ngayong Pasko sa love, hope, and joy mula sa mga kapuso nating nagbigay inspirasyon this 2023. Tampok ang iba't ibang kwento ng pag-asa kasama ang ilang kapuso stars. Sama-samang inalala ang masaya at makulay na essence ng holiday celebration. Kabilang sa kinilala ang ambag ni GMA Integrated News Anchor, Mike Enriquez. And that's my chika this weekend. Ako po, si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Namalayan mo ba? 50 days na lang. Pasko na. 50 na lang ba talaga? 50 na lang. Nafe-feel na natin yon. Malapit na. Mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend. Para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Pia Arcangel. Ako si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras.